Dumugo lang po yung ilong ko doon sa mahabang talumpati ni kapatid na Admar. Hindi, kay Jun Abilino Dumugo yung yun. ilong ko doon. Kay Jun Ah, Abilino, oo na nga kung eh. babasahin mo, parang ano talaga eh, no? Kasama Pero pa rin ang ganda, natin naganda. Tama. Kasama pa rin natin si Sir Jay, tama ba? Nandiyan pa rin ba si Sir Jay? Naka-standby lang. Naka-standby lang. Sige. Ano bang opinion mo dito sa mga ganap banat bay? Mula noong day 1 hanggang ngayon, papasok na tayo talaga sa ano eh. Ilang oras na lang, mag-day 3 na tayo, papasok na tayo sa day 4. Ako, isa talagang nakita ko dito, kahit nung simula pa lang, nakikita ko na ito, na talagang gagamitin ng Panginoon ng KOJC. Kasi kung iisipin ninyo, kung ibang tao yan, o ibang grupo, ang ginanyan ng administrasyon ni Marcos, baka malamang bumaligtad ho. Ibig sabihin hindi ganito na lumalaban na sa prinsipyo. Kaya ako naniniwala na inordain ito ng ating Panginoon na si Pastor Quiboloy at ang KOJC ang usigin dahil alam niya na matibay ang KOJC at si Pastor Quiboloy. Kaya naman makikita natin dito yung nangyayari dito sa KOJC ngayon, ito'y talagang galaw na ho ng Diyos. Kasi alam naman natin, marami sa atin na nag-aantay ng ganitong klaseng galaw, pero hindi nabubuo eh. Until nangyari ito. Ito, na-unite uli ang pakikipaglaban, kahit magkakaiba-iba ng konti ng paniniwala, ay nagsama-sama ho dito para lumaban ho. Hindi lamang po para kay Pastor Quiboloy o di kaya sa KOJC, kung hindi sa panggagahasa ho ng batas natin sa Pilipinas. Nakakatawa nga dahil kung iisipin mo, yan ang binibintang nila kay Pastor Quiboloy, yung kesyo abuse, tapos rapist, ganyan ang kanilang kinokondena kay Pastor Quiboloy. Pero ang totoo, sila ho ang gumagahasa sa ating batas. Sila ho ang talagang wala na ho silang sinusunod na batas. Para ho talaga batas militar na ang nangyayari ngayon sa Davao City. Mantakin mo, i-occupy nila. Asan ho sa batas ho yung i-occupy yung place? Warrant lang po ang sineserve dyan. Hindi po search warrant, kundi warrant of arrest. So dapat, pagka hindi nila nakita, lumayas na sila dyan. Wala na ho silang karapatan, wala na ho silang legal basis na magstay dyan. Pero ano ginagawa nila? Gusto pa nilang manirahan, sirain. Tama nga yung sinabi ni Boss Admar kanina, na sana man lang kung pagkatapos sirain, i-compensate, bayaran yung sinira. Hindi ho talagang, alam mo, nalulungkot ako kasi ilang beses ako nakapunta dyan Nalulungkot ako, ang ganda-ganda po dyan. Ngayon, binabuin na nila. Mantakin mo, may mga nakahiga. Di ba ho, ako talagang nung nandyan ako, namangha ako Ang tawag ko nga dyan Japan sa Pilipinas Dahil sa sobrang ganda ng KOJC. Ngayon, ano na itsura? Di ba? At ang nakakagulat pa po dito, mga kababayan, ngayong itong nakaraang mga araw, ang dami pong tumawag at nag-text sa akin, nakapulisan at sundalo. Kasi marami po tayo nakilala nung panahon ni Pangulong Duterte, na hindi sila pabor sa ginagawa nito ni Torre. Talagang sabi nila, maling-mali yan. Magsisisi siya sa huli. Dahil yung amo niya, hanggang kailan na lang yun? Si Marbil. February na lang ata yung si Marbil kung kakandidato pang senador, di hanggang Oktubre na lang yun. Diba? Ngayon pa nga lang po, mga kababayan, hindi pa naaalis sa pwesto si Abalos, nilalaglag na siya. Paano pa kaya pag nawala na yan sa pwesto? Sigurado kung ilalaglag silang lahat dyan, magkakaiwanan at ang naiiwan dyan yung pagmumukha ni Torre. Kaya nga Torre, alam mo, mag-isip-isip ka na. Dahil ngayon pa lang nilalaglag ka na, pagdating ng panahon, wala ka nang kakampi dyan. Tandaan mo ang ginawa ni Marcos sa SMNI, sa KOJC. Nakatangi-tangi sumuportang media nung panahon ng kampanya, binababoy ngayon. Yun lang ang ko dito, nakikita ko talaga dito. Tsaka anong nangyari nung naging QCPD director siya? Wala ho talaga Doon Diba? pa nga lang, sablay na siya And, alam mo, eto nga meron ako hindi ko na lang pero may nakausap ako isang pulis, sabi niya, sa malamang, sabi niya, itinayanan nito
ni Torre yung pension niya. Kasi pagka na-suspend ka o kaya na-demanda ka, yari ang pension mo. Kaya nga ang tanong niya is, magkano kaya yung halaga? At bakit niya itinataya yung pension niya? Alam niyang mali ito eh. Alam niya, pulis yan, tagal niya ng pulis. Hindi naman magiging general yan kung hindi yan dumaan sa sobrang tagal, di ba? Tumanda na nga, bumaluktot na yung muka. So alam niya na pagdating ng panahon, wala mawawalan siya ng pension. Ang tanong, ano ang katumbas nun at bakit niya pinapabayaan ngayon? Di ba? Unless, ewan ko bayad na ba siya ngayon para i-gamble niya yung kanyang pension? Ayun ang tanong dyan. Maganda yung mga tinura ni Banat Bay. Oo. Kasi kung equivalent lang sa pension niya, ay tanga siya. Di ba? Kung equivalent lang nung mawawalang pension niya, yung itinaya niya, ang laking tanga, no? Pero kung magandang bigay, pero hindi makakasapat yan, Banat Bay, alam mo naman, pagka nagkakaso ka, ubus-ubus ka riyan. O, pambayad mo, pambayad mo sa abogado. O, kasi aabutan mo yan, retired ka na eh. Mag-isa ka na, wala ka nang utusan na, uy, pigilan nyo si ganito, uy, haragin nyo si ganyan. Wala na, mag-isa ka na lang dyan eh. Pwede naman, Sir J, na maglaho na lang siya, mag-ibang bansa na lang siya anyway. Pwede. Kung sakali lang naman, ito tinatanong lang naman natin, kung sakali lang naman, malay nyo, worth it naman daw yung halaga, di ba? Kasi wala akong makita Wala akong makitang dahilan kung bakit niya ginagawa yan. Kasi kahit nga ikaw ay isa kang sabi niyo nga sir, dapat man lang naisip niya yan. Hindi ko talaga makita Alam mong mali na. Alam mong maling-mali yung ginagawa mo. Sasabit ka sa lahat ng anggulo, sasabit ka. So maybe talagang worth it. Worth it yung ginagawa mo. 'Di ba? Ibig sabihin talagang laki ng matatanggap mo sa pagsunod mo. Hindi natin alam. Ano kaya ang kapalit niyan? O unless meron din sa yung bira na pag hindi mo ginawa yan, yari ka. Kasi alam mo, Pwede. Sir J, ito naalala ko tuloy kung di ba naikwento ko na ho dito sa SMN na yun Di ba yung inalok ako ng isang malaking institusyon, di ko na lang babanggitin, madadali pa tayo. Ito ang monthly, malaki ho yun. As in, kaya akong buhayin kaya ko nang tumigil magpabablog nun. Correct. Talagang babanatan ko mga Duterte. Hindi nila ako nakuha. Demanda inabot ko. I mean, para sa isang pobreng katulad ko, hindi naman po ako katulad ninyo na matagal na sa industriya na to. Siyempre, kung matatakot ka talaga sa demanda. Ngayon, humaharap ako sa ilang demanda. Iniisip ko nga, posible kaya na tinakot din siya ng mga nasa taas niya? Pag hindi ka sumunod, ikaw ang yayariin. Kasi may ganun silang, may ganun silang karakter. Yung mga namumuno ngayon may ganyang karakter. It's either you are on our side o you are against. Enemy ka namin, dudurugin ka namin. Sir Jay, Banat, meron lang akong babasahin na magandang komento na kaugnay pa rin dun sa nabanggit niya ni Banat Bay. May mga nagko-comment kasi sa atin dito sa comment section. Sabi niya dito Nat James Bond. First, they came for Pastor Apollo. Tumahimik ang mga leader ng simbahan. Then they came for SMNI at tumahimik ang media. Then they came for KOJC at tumahimik ka dahil hindi ka miyembro. Then they came for Dutertes. Tumalon sa bakod at tumahol ang mga trapo. Then they came for every LGU leaders that support freedom of expression. Sila ay kinasuhan. At nagkumahog mag-pledge ng loyalty ang karamihan. Then they came for businessmen and they bow down. They will come for your children. They will come for your freedom. They will strip you of your rights, your honor, your dignity and pride. And in the end, pati ikaw ay patatahimikin nila at wala nang magsasalita para sa iyo. Sapul yung... Maganda, tama ko. Sapul ni Sir na nagkomento.
ganyan talaga eh. Kaya nga ngayon, di ba, kung kulang, dagdagan ko lang, they came also sa mga vlogger. Di ba? So sinasampulan nila ako ngayon ng demanda. Pagka talagang dumaldal ka, susunod na yung iba. Ganun na mangyayari. Talagang, alam mo, ito lang isa pang realization ko lang po kasi di ba marami nagsasabi, lalong-lalo na ito si Diwata, si General Diwata. Di ba sinasabi niya noon, hindi, OA lang ang KOJC, OA lang si Pastor Kibuloy. Pero tingnan ninyo, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy noon, nung unang na-meet namin siya, sinasabi niya na Amerika ang gustong kumuha sa akin. Unayan natin yan ngayon. Mantakin mong lulusob, may mga Amerikano, may flag ng Amerika. Correct. Sabihin, all along, totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na Amerika ang may gustong kumuha sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit hindi sumusuko o lumalabas si Pastor Kibuloy. Kasi ang dami nagtatanong yan bakit daw hindi lumalabas si Pastor Kibuloy para tapos na to? Di ba yun ang legal process? Sabi naman niya, haharapin niya. Yun pa rin naman ang paninindigan ni Pastor Kibuloy, haharapin niya kung dito sa Pilipinas. Ang problema dyan pa lang, proof na yan. Proof na yan na Amerika ang gustong dumukot sa kanya at pagurgur siya sa Amerika. Correct. Alam nyo, meron nung nagpadala sa akin, ipadala ko na lang din mamaya dyan. Hindi ko kasi ma-download lang yung video na meron talagang mga Amerikanong pumapasok. May isa akong nakita doon, yung Amerikano rin na nakuhanan dati nasa Davao. Pumapasok. Si Powell, Oo, so sabi ko, wala talaga. Alam natin. Totoo nga yung mga intel ni Pastor Kibuloy na Amerikano ang gustong kumuha sa kanya. Malinaw na, lalo na kahapon medyo gabi na yon. Noon dumating si Marbil doon sa area, kasama niya yung tatlong puti na dumating dyan sa may KUGC compound. So, kasi unang-unang tatanong anong pakialam nito? Ba't sumasama ito sa PNP chief? Di ba? Tsaka, Actually nga, Sir Jim. Sige. Dagdag ko lang, Banat. Kung mapapansin mo yung operation, yung pagka-obsess nila, hindi ito typical na obsess. Kasi marami namang mas malubha pa na mga kaso, mga convicted at pinaghahanap na may arrest warrant. Pero hindi kagaya nito na talagang full force. At balita nga natin, magdadagdag pa nga, parang nakukulangan pa sila sa puwersa ngayon. So kumbaga, in the way rin, ang gawi nitong si Torre, parang parang alam mo yung parang pressurized na kailangan kong i-meet ito no matter what, para i-justify yung patuloy nilang pag-stay dyan. Sasabihin ko na nakita na namin, meron kaming heartbeat na nakita, sinasabi dito sa Paaralan, sa JMC, pero naghalughog dito sa tapat ng cathedral mismo. Makikita mo doon parang gina-justify lang nila para magtagal pa sila dyan sa area, Banat. At ang ano pa nga dito kasi di ba kung mapapansin natin yung sinasabi nila na OA naman daw ang kasi nung mga unang araw nung nandiyan sila Coach Oli tsaka si Boss Dada tsaka si Master Judea, tuloy-tuloy kami ng contact, nag-uusap-usap kami hanggang ngayon. May mga nagko-comment bakit di pa umuwi ang mga yan? Ang OA naman, wala namang mangyayari. Alam mo nung nangyari yung itong nakaraan lang, sila ho talaga gulat na gulat Kasi first time nila makakita ng ganong kadaming pulis. So ibig sabihin, lahat ng intel na nakukuha ng KOJC at ni Pastor Kibuloy noon, talagang nagaganap na ngayon. Tama. So lahat po talagang nangyayari na. Yung tama yung sinabi ni Sir Admar na na talagang eto ba bakit ganito katindi yan? Kaya nga tinatanong ng iba, baka naman nakapag-down na yung Amerika. Diba? Baka naman nakapag-down na. At sinabi nitong, ewan ko alam mo naman, napakasinungaling nitong general na to. Meron kami dyan, mag-down na kayo, kami nang bahala, bukas na bukas, Hindi, pwedeng ganun Pwede. Diba? Hindi ko sinasabing ganun pero pwedeng mangyari yun sige, kami nang bahala dyan, sigurado na yan, basta mag-down na kayo kung ano yung kailangan nyo. Kaya tuloy ngayon, wala na sila choice talagang, wasakin na natin to, kailangan makuha talaga or else mapapahiya tayo dito. Kasi kung titignan mo ang background din ng boss ni Torre,
Ang mga kasong inaarap niya, puro scam sa pera, Banat. Talaga? Oo. Tingnan mo yung involvement ni Marbil sa pag-i-scam ng sarili niyang kapwa pulis. Hmm. Yung mga provident fund dyan, yung mga paluwagan dyan. Naku po. Kaya ako hindi nagtataka diyan sa binabanggit mong baka nakabali na, di ba? Yung kumbaga sa karpintero boss, bago tayo magsimula, pabali muna. Oo nga baka nga Hindi, baka nga kasi alam naman natin itong general sinungaling na to, grabe magsinungaling to, harap-harapan Oo. Di ba? Malay natin. Walang kagatol-gatol kung magsinungaling. Alam nyo, sa totoo lang Sir Jay, sa dami ko ng kakilalang sinungaling, ito ang sinungaling na confident. Correct. Ewan ko nga, sabi ko nga, nahuli na kaya ito ng asawa niya? I mean, kasi grabe siya magsinungaling, talagang confident siya, harap-harapan siya magsinungaling Pati kay sila Senator Bato, para bang, okay ka lang? Kitang-kita na yung mga mali mong ginagawa, nagsisinungaling ka pa. Oo. Posible lang hindi ko sinasabing sigurado. Posible na nagsinungaling na siya sa Amerika at sinabi niyang, okay na, lapit na, dito na, nakita na namin. Kasi gayon nga, gano'n na lumalabas sa ibang media At saka, nag-press con sila bago, yung one day after, yung, di ba, tumira sa madaling araw. Kahapon na nag-press con silang dalawa ni Marbil. At ang sabi, minuto na lang ang inaantay namin, makukuha na namin siya. Alam mo, Sir Jay, akala ko nga pinakasinungaling na si Remulla Si Remulla nun, may 99%, may ganyan-ganyan pa May tumaig sa kanya. Linawin natin si Boying yan, hindi si Boying. Hindi si Jeff Junbeck si Boying yan. Hindi kasi 'di ba na yun yung tipo ng solve na 99%. May video pa. Actually, meron siyang 1% na hindi siya sigurado. Oo nga. May mas matindi pa pala sa kanya. Itong si Torre. Nakakagulat itong si Torre, kakaibang gumalaw. Ang sinasabi ni Admar kanina, bakit parang so consumed, kung gagamitin natin yung wikang English, yung obsession niya, so consumed, yung talagang tinaya na lahat, wala nang tinira. Kumbaga sa naglalaro ng pusoy, isinugal na pati biyenan, no? Yun, ganun ang nangyari. Alam mo, Sir Jay, meron kasing dyan merong spiritual na paliwanag dyan Kasi sabi nila, in the last days, people will be lovers of themselves. Tapos, alam naman natin, when you say lovers of themselves, the more that they would really love themselves, is kasama na ho dyan ng love of money. Pag love of money talaga ang umiral sa'yo, wala na. Lahat sasarado na. Kahit nga, kita natin yan sa mga pamilya di ba? Nag-aaway nga magkapatid because of mana. Nagbabarila, no? Mana lang yan. Magkano lang yan? Magkano kaya ito? Doon sa reward. Di ba, hindi naman sa sinasabi kong ganun si Torre, pero kung bibigyan ka ng 20 million dyan, talaga nga namang baka kahit maghubad dyan sa gitna, gagawin mo para lang mabigyan ka ng 20 million. Hindi natin alam, di ba? Kaya yan ang, kasi tama si Admar, desperado na. Sagad sa ang pagiging desperado nito ni Torre. Hindi mo talaga makita kung saang anggulo Tsaka, ano pa ba ang dahilan? Dagdagan ko lang yung pagiging desperado. Biruin mo, yung mga nakatira doon, bago makabalik, pag lumabas sila, hihinga ng court order. Ang ang mga squatter nga, pag nag-relocation, kumbaga, pag dinimolish yung bahay, needed ng relocation. Ito, pinaalis mo na sa bahay nila Inukupan na nila, tapos yung mga nandun sa loob, hindi na basta-basta makakalabas kasi natatakot na sila. So, ang nangyayari, parang naho-hostage na sa loob ng ilang araw. Yung mga missionaries ng KOJC, wala nang klarong kain,
tulog, mabuti pa sila naghihilik, tinatanggal pa yung boots nila at kung saan-saan pa sila natutulog dyan sa malinis na lugar sa KOJC. Dahil pag bumabalik sila sa kwarto, pag babalik na naman sila sa para magbantay dito, ang pulis pong binabantayan namin kasi dahil po sa mga balitang nagiging magsasaka sila. Nagtatanim po sila ng kung ano-ano. Kaya yun yung binabantayan nitong mga missionaries na ito, no? Umaga hanggang late night. So wala na talagang oras na makapagpahinga ng maayos sa sariling tahanan ng mga KOJC, no? At patuloy yung actually nagbigay pa nga ng hard copy ng letter, demand letter na umalis na ang pambansang pulisya kasi sobra-sobra na. Hindi na reasonable time yung kanilang pag-i-stay doon. Ayaw tanggapin natin ng opisina as per nung na-interview natin sa Attorney Torion. Pumunta doon sa opisina ng PRO 11. Ayaw tanggapin. Nag-personal na ibibigay habang dito kamakailan si Torre daw. Hindi rin tinanggap. So verbal na lang. Ayaw pa rin. Hanggang ngayon nandyan pa rin. And patuloy pa rin nilang ipinipilit na nandyan si Pastor kahit wala. So, parang parang to the point na napasubo na tayo, dire-diretso na tayo, tsaka nababalitan pa natin, posibleng umabot ng hanggang 1 buwan. Alam mo nga, Sir Admar, sa totoo lang, yung ginawa nila dyan sa KOJC, patunay na napakabait ang mga taga-KOJC. Wala akong biro. Kasi, imaginein mo gawin nila yan sa iba. Bahay nila yan, ha? Compound nila yan. Legally, they have the right. Diba? Meron silang karapatan na depensahan ng kanilang bahay. Correct. Legally on court, pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin doon sa mga nag-o-occupy illegal. Okay lang sana doon sa serving of warrant. But after that, they have to leave. Correct. After na nag-stay na doon, illegal na po ang ginagawa nila. Kulo-kulo lang ang mga taga-KOJC at niyari sila dyan. I hope not. Hindi ko ho in-encourage siya. Pero kung sakaling luko-luko lang yung mga yan, sa mata ng batas, illegal po ang mga to. Mga nakastay dito sa KOJC. Buti na lang talaga, matitino at mababait po ang mga taga-KOJC. Or else, di ba? Ang dami-dami lang harapin kaso, Byron. Trespass to dwelling, desecration of places of worship, ang dami. Hindi ko, kaya nga iniisip ko, baka hindi talaga ito ang pakay nila. Alam niyo, Sir, Sir Jay, wag nating kalimutan si si Himarantan. Kasi tanda natin, dilipat yan dyan. May purpose yan dyan. Alam naman natin saan na-involve si Marantan doon sa ginawang raid kay Congressman Tebes. Diba? Yung natagpo ang mga keso, mga baril daw na na-dismiss no eventually. Pati granada, Oo. So, ibig sabihin, hindi, kaya nga, mabibingi ka sa katahimikan ni Marantan. Bakit kaya? Gumagalaw kaya siya dyan? Ano kaya ang nangyayari ngayon dyan? Kasi tao niya iba dyan. Ako, hindi yung naalala ko yung Dumaguete, Byron. Ang naalala ko yung Atimunan . Ay, isa pa yun. Diba? Ayun, oo. Sino bang kinatay nila ron? Mas mataas ang posisyon sa kanya, di ba? Baka, hindi kaya nandyan siya baka pag sumabit yung mataas, mayroong nangyayari. Pwede rin, oo. No, di ba? Kaya nga alam mo, ang kawawa dito, yung mga yan. Ordinaryong pulis. Wala silang choice. Ordinaryong pulis. Sumusunod sila, pero alam nila, masasampahan sila ng kaso. Pag hindi naman sila sumunod, masasampahan din sila ng kaso. Kawawa talaga. Tsaka, balita ko nga, wala daw hong kain yan. Walang kain, walang tulog. Walang provision na wala silang dala . At saka tinitingnan ko sa labas, walang nagpe-prepare ng pagkain nila. Kahit na yung paklans lang nila, walang tubig, walang relibo na, halimbawa, tapos ang pang-araw, iba naman yung panggabi. Walang ganun, parang kasi nung interview namin to sila, ang sinabi sa kanila, they were hoodwink .
Ang sinabi sa kanila, 5 hours lang tayo ron. 5 hours lang. Oo. Nagtatanong nga tayo kung bakit ang daming mga pulis, pero nung pinaikot ni, pina-search ni Torre, tapos magre-report sa kanya na wala, i-insist pa rin niya, tapos kung wala pa rin, siya na mismo yung mag-iikot doon sa napuntahan na ng mga pulis. Kumbaga, nagdoble-doble, triple-triple, ilang beses na eh. So, kumbaga, bakit ka pa nagdala ng pulis din dyan ng marami? 'Di ba? Tapos, alam mo yung unang mga pahayag nung ginastify pa nila yung Juneteenth. Kasi ito, mas maluba pa ito sa Juneteenth eh. Mas marami ito eh. Libo-libo ito eh. 2,000 humigit kumulang ito. And sinabi nila, kaya kailangan ng maraming pulis, kaya kailangan ng maraming mga naka-full battle gear, kasi nga may banta raw. Kung may banta, ang himbing-himbing ng tulog ng mga pulis at kung violente, tama yung sinabi ni Banat Bay, kung violente lang talaga itong taga KOJC, ilang beses silang natulog dyan. Pwedeng doon sila matake. Bakit kung kailan sila naka-formation, doon magiging violente yung KOJC? Parang hindi akma sa mga sinasabi nila, Banat. Ako may suggestion lang ako sa mga taga KOJC. Alam ko, baka kasi masabi ng iba na hindi ko kasi naranasan, pero ako meron lang akong suggestion sa inyo. Let's look at this at a spiritual level. Especially you are siyempre kayo po ay mga ministro. Kayo po ay parte ng isang spiritual organization. Meron lang ako sa inyong mensahe. Tandaan niyo yung salitang kindness leads to repentance. Alam nyo, huwag niyo kong kakalimutan ang buhay ni Pablo. Si Pablo ang isa sa pinakamatinding umusig sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Pero when he was converted, siya ho ang pinakamaraming naisulat sa New Testament. Correct. Ano ibig ko sabihin? Alam nyo yung mga pulis na naandyan, they are observant. Human din ho yan. Tao rin yan. May puso rin yan. May mga nag-o-observe dyan na nagtataka sila. Sigurado ako nagtataka sila bakit ganito ang KOJC. Malay nyo, dumating ang panahon, mag-repent yan at magbago yan, and they would turn against the real enemy of the state. Yun lang ang sa akin I mean, sabi nga, di ba, pagka binato ka, hindi naman po inutos ng Panginoon yun because it's a strategy in combating the evil. Di ba? Balikan natin sila ng kabutihan. Alam mo yun, tingnan natin, malay nyo magbago yan. Malay nyo biglang ilaglag nila yung nila, yung kanilang amo kasi kinakawawa sila nung amo nila eh. For sure ako nararamdaman nila yan. Pambihira tong mga amo namin, walang kwenta. Kayo ang magpakain. Kayo ang umaruga sa kanila. Tingnan ko lang in the future pagka nagkailangan na nila magdesisyon, baka bumaligtad pa yung mga yan. Ito nga yung mga natatanggap natin ng mga information kasi meron din tayong mga kakilala. Una, pinapangakuan sila na if hindi pala pinapangakuan, parang binabalaan na if in case na hindi sila sumunod, either mapupunta sila sa sulu or masisibak sila sa serbisyo. Yung iba naman, hindi nila alam kung bakit sila dineploy dyan. Meron pa nga akong isang nakita na hindi ko lang alam kung verified ba talaga yun, pero galing yun sa source ko, papel. Ang sinasangkalan pa is merong hearing ang Kamara daw sa Davao. Kaya kailangan ng dagdag na puwersa. Nakita ko yung dokumento Sabi ko, tapos chinek ko sa sa house, dinanong din namin yung reporter namin sa house, wala namang ganun. Kasi makikita mo agad yung yung schedule. Wala namang ganun. Ang alam ko may out of town yung sa Kamara, doon sa Pampanga lang. Pero wala sa Davao City. Pero ginamit nila yun. Tapos may nag-i-explain lang sa akin na hindi, ginamit lang yan na palusot para makakuha ng maraming mga puwersa. Hanggang sa meron din pala na bagong graduate ng mga schooling nila, kasi may mga schooling din yan sila para sa kanilang mga promotion, pinull out agad. Yung iba naman, ang sabi rin na kung alam ko lang na sa operation kami dyan sa KOJC mapupunta, ayaw na naming tumaas pa muna yung rango kasi may mga bagong dyan bagong lieutenant lang, bagong lieutenant lang yung kanilang yung pinaka sa opisyal. Parang nagsisisi sila na
na ano sila, na tumaas yung kanilang ranggo muna, baka pwedeng i-delay na lang. Kasi nga, dyan po sila i-deploy. Meron pa nga tayong nakuha na information na lumusob sila, di ba, alas 4. Hapon, nakuha ko yung information mula sa tita ng isang pulis dyan at nagsumbong sa kanya na, alam mo, itlog lang yung kinain namin, alauna pa ng madaling araw. At yun, nag-message siya sa akin, hapon na. Alam mo, dagdagan ko lang din. Tama po yung sinasabi niyo, Sir Admar. Dagdagan ko lang din po. Ito, paalala ko lang po sa mga taga kay OJC. Alam nyo, ako nga unang-una kong nakita at nakasama ang SMNI yun sa Davao. Alam nyo kung sinong unang lumapit sa akin? Bubuking ko na dito, si Sir MJ. Sabi sa akin ni Sir MJ, binabanatan mo naman kami. Which is totoo. Talagang binuking mo ako. Oo. Ako at ang Banateros bumanat sa SMNI at sa KOJC. Tsaka ako. Yung lahat yan. Di ba, tsaka ako? Banggit, lagi mo akong nalalaman sa... Ako din. Ay, tama, ikaw din. Hindi, ito nga Pero ito yung patunay na your kindness leads to repentance. Kaya nga kami defender ngayon ng SMNI and KOJC because of the goodness na pinakita nyo sa amin. Yun lang Hindi nyo kami kinumbinse, binola, or anything. Hindi, it's because of your goodness. Kaya kami handang mamatay. Alam nyo ito ibubukin ko na rin yung mga kasamahan ko. Nung the day before yan mangyari yan, nag-uusap-usap na kami. Nila Coach Oli, nila Boss Dada, sila MJ. Sinabi ko sa kanya yan, kasi sinabi nila ikukulong daw sila. Sabi ko, hindi biro yan. Pag-isipan nyo ng mabuti, nag-usap-usap kami. Alam mo, I'm so proud at ang sagot nila sa akin, handa kaming makakulong at mamatay para dito sa mga tao dito. Alam mo, ito mga to, hindi ho ito yung mga tipong taong seryoso masyado sa buhay. Ilan na yun kami mga Banateros, di ba? Palabiro kami, chill lang kami. Pero nakita kasi namin on how kayo ganun kabuti, ganun nakipaglaban para sa bayan, naapektuhan kami. Again, hindi kami ang bida dito Ang sinasabi ko, pwede natin magawa yan doon sa mga pulis na naandyan. Pag nakita nila yung kabutihan ninyo, kasi kitang-kita nila yan Tandaan ninyo sila, lagi rin doon silang humaharap sa mga makakaliwa, sa mga NPA. They can see yung pinagkaiba. Ito yung mga kaliwa, ganito sila. Ito yung mga taga kay OJC, and that would lead into a different kind of repentance sa kanila. Malay nyo in the future, sila pa umaresto kay Torre. Hindi natin alam, di ba? Tama. I mean, God moves in a different angle. Tandaan natin yon. Yun lang ang gusto kong iano sa mga taga kay OJC. Kami po, bilibu kami sa inyo. Kaya sana, kasi nakita ko na nagbigay kayo ng mga pagkain. Kanina. Dati tinatanggihan yan, di ba? Pero kanina hindi na. Kanina hindi. Ayan, alam nyo kung bakit? Kasi gutom na talaga sila. Pagod na talaga sila. Desperate na sila. Ginugutom sila ng amo nila. Ngayon, nakikita nila kayo ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, eventually, tatalima yan at magiging, baka maging membro nyo pa o kaya maging kasamahan nyo pa sa paglaban. Yun lang po ang akin. Malay natin. Very well said. Speaking of pala, may nag-message sa akin during dinidiscuss mo si Marantan. Ang sabi pala dito, kasi may nag-message lang sa akin. Sabi niya, yung nag-uusap sila, yung sa first day ng siege, sinabi pala ni Marantan na, don't you feel safe that we are here? Ang sabi ng no. Wow. Nung nagpa-guide sila sa habang nagpapa-guide sila kung nasaan ang JMC, kung saan yung JMC. So doon talaga yung target nila. Iba-iba yung target nila. Una, Kingdom, talagang kumpiyansa si Torre na nandun sa Kingdom, di ba? During sa hearing, tapos bigla nandoon sa JMC, tapos meron daw silang narinig na heartbeat, pero hindi doon sa JMC sila nagsuyo, doon sa mismong cathedral. So yun yung mga mga pangyayari during sa siege kanina, nung mga unang araw. Natagpuan na ba yung may heartbeat?
Ang lalaki ba, babae? Di ko nga alam eh. Baka, ang sabi dito ng mga, ang sabi kasi nandaw sa 30 meters ba daw yun? Yung 30 heartbeat. meters Baka ang narinig lalim. nila si Satanas. Hindi, kaya nga ako, ang biro ko nga eh. Pwede na mag-apply na volcanologist to eh. Volcanologist. Kasi naririnig daw niya yung yung pintig ng lupa eh. Sabi ko, wow. Isipin mo, 6 na taon na pinag-aaralan ng volcanologist yan, tsaka seismologist eh. Oo. Sila nadinig, ano? Siya, narinig niya. Tapos ang dala-dala niya parang android lang. Oo. Pero tama sila siya, Dadmar. Hindi kaya demonyo yun nakita na narinig ko. Very possible. Pinaguide sila. Very possible. Kasi kung titingnan natin yung hamon, di ba, palagi ang hamon dyan, pagka gumagawa ka ng kabutihan ng Kristyanismo, ang kalaban mo rin, demonyo eh. Yan ang gagawa ng paraan. Sir Jay, may Meron iba lang, nung... Sige po. yes, may iba lang ako ng konti sa ano pa rin, sa paksa natin sa KOJC compounds, si Sir Byron nakapunta na dyan. Sir Jay, in normal days, mabango dyan. Umaga, amoy sampagita, sa gabi, amoy dama de noche. Pero ngayon, hindi na matiis yung amoy dahil yung mga lesbo sa loob, 3 days na palang walang ligo. Wala, Oo. nabalik ko na, side A, side B na yung kanilang Jackie eh. Oo. Natitiis pa ba nila yan? Underwear, Grabe, oo. no? Pati hygiene, problemado na. At sila umiihi. At saka nagduduki. Doon Sa, na sila sa gilid. ang iba sa gilid, ang iba, yung malapit sa palikuran, doon sila sa aming mga palikuran. Kaya nga, ayan katulad niyan, kahit saan-saan na lang umiihi. Kaya buong compound ngayon nahihirapan dahil alingasaw na yung baho. Alingasaw na yung baho. Adurog ng ano. Kasi alam nyo, ang ganda-ganda dyan. Sobrang ganda po dyan. Tapos ganyan lang bababuyin nila. Ha? Tama kayo dun sa yung religious na bakit ginaganyan ho nila yung Desecration. Oo. Desecration ng place of worship. At saka tayo, ewan ko siguro sasabihin baka masyadong class. Pero dito lumalabas din yung breeding eh. Kasi tayo, hindi tayo maapak. Ako, personal, hindi ako maapak dun sa grass eh. Talagang iikot ka, yung pathway ang dadaanan mo. Kasi mahihiya ka eh, well manicured yung lugar eh. Di ba? Tapos sila, basta na lang humilata, yun na. siguro feeling ko sa sobrang nagandahan sila eh. Pwede. Kung ano lang yan, bato-bato yan, baka hindi sila umilata eh. Sobrang ganda kasi nun eh. Meron pang Oo. nagpa-selfie doon sa Kingdom eh. Akala ko nga nagti-TikTok. Yung mga polis, nag-selfie lang sila doon Hindi, kanina. pinapadala nila sa ito, kausap ko yung pinapadala nila sa pamilya nila. O yung selfie nila. Hindi, kaya tama po kayo Sir Jay, kaya dapat ipaalala natin sa lahat po. Yung mga pulis na yan, tao po yan. Alam ko, mapanakit sila. Hindi ko naman sinabing huwag kayong dumipensa, mga taga-KOJC. Dumipensa pa rin po tayo. Pero tao din yan. Lalambot at lalambot din yan pag nakita nila na wala naman palang problema dito sa loob. Wala, Kasi siyempre, yung sigurado ako, mayat maya orient ni Tory dyan eh. O mga demonyo to, kulto to, ganito to, ganyan yan. Tapos makikita nila, hindi pala. Tao pala itong mga ito at mga mabubuting tao. Sigurado ko, sa puso nila yan eh, di ba? Na siguradong malinis pala itong mga tao na ito, kami pala yung mali. Ito palang amo namin yung siraang ulo talaga. Yun ang ako, yun ang sa feeling ko na mararamdaman niya mga yan eh. Kasi yan ang naramdaman namin nung una naming pumunta dyan. Alam nyo, madali po kami mga banateros, madali po kami makaamoy kung niloloko kami. Dati marami po kaming kilalang mga politiko. Alam namin kung pinasasakay lang kami. Alam namin kung binobola ka lang. Kita mo yung genuine love ng mga taga-KOJC. Kitang-kita namin yun. Yun yung ipakita natin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo one day, malay nyo talaga, yung mga yan ang umaresto dun sa amo nila. Kasi illegal na yung pinagagawa sa kanila, which is possible. Very possible. Very possible. Walang imposible ho sa Panginoon. Tandaan ho natin yan. Only God can change the heart of people. Iano lang natin yun, panghawakan natin yun.
And meron tayong mga information na natatanggap na naman kasi 'di ba ang operation sa loob ng KOJC talaga yung usual na operation, normal operation ng KOJC, talagang apektado na dito sa ano. So may mga nagbibigay mo ng tulong sa atin like Congressman Pulong Duterte rin sa pagkain tsaka tubig sa iba pang mga concerned citizen. May information din tayo ngayon na yung tulong para sa galing naman kay Mayor Baste din daw, ay verify lang natin ito dahil hinaharangan din ito eh. Kaya dito tayo nagtataka, no? Kung anong plano nila. Nabanggit kanina ni Coach Oli na wala nang dalo yung tubig, no? As per kanyang Kontrolado nila eh. Kontrolado nila. Kaya nga ako nagtataka, kanina may gustong pumasok ng ambulansya ng 911 para nga matulungan, Davao City 911 yon. Hindi pinayagan. So nangyari, parang pinalakad na lang mismo yung mga mismong pasyente. Pero gustong yung mga sugatan. Oo, pero gustong ipapasok yung mobile ng PTV. Saglit lang. Saan bang mas mahalaga, yung ambulansya or mismo yung sa PTV? Tapos ngayon, eto, pagkain, ayaw nila. Kumbaga, di ko alam kasi kung iisipin nila na nandoon yung subject nila, yung aarestuhin nila, sa sinasabi nila may heartbeat daw na kumpul-kumpul nandoon ang namataan nila. Bakit sila matatakot na may papasok doon na ambulansya biglang lalabas napaikutan na nila yung yung sinasabing may heartbeat. Kaya nagtataka tayo dito sa mga ganitong mga pahayag ngayon ng otoridad ukol nga dito sa kanilang operation. Alam mo, yan ang isang nakakalungkot kung yung pagkain, tubig na pinapadala dyan ay haharangin pala. Remember, sa kanila rin yan. Hindi naman para lang sa KOGC member dyan. Incidentally, kanina may dumating na na mga pribadong I understand they are mga teachers from JMCI. JMCF, na nagatid din ng pagkain, at saka tubig. Mga faculties, mga estudyante, mga alumni, mga magulang, na nakita nila. Kasi apektado na yung pag-aaral. Simula bukas, ang kanilang pag-aaral ay online na lang. Pati yung katabing paaralan pa dyan, online na rin. Yung so, LPU, mahirap. Napakaganda pa naman ng ating lugar para sa mga estudyante talaga. Kaya talagang makakapag-aral ka ng husto. Pero yun nga, sad to say, yan yung yung karapatan nila sa edukasyon na naaapakan na rin. Kasi meron akong pinadala na larawan. Ang mga opisina na rin, ginawang tulugan na rin dito, ang mga opisina ng paaralan, ginawa ng tulugan din ng ilan sa mga pulis na sumalakay dyan. Meron lang akong gustong idagdag kasi may mga nagko-comment sa akin na bakit daw hindi pumunta si Mayor Baste Duterte dyan. Ganyan-ganyan. Alam nyo, gusto ko lang sanang sa inyo. Hindi naman sa kinakampihan ko ng todo, pero mahirap po kasi. Mas magandang meron tayong kaalyadong nang nasa labas. Kasi pwedeng mangyari, pag pumunta siya dyan, pwede siyang arestuhin. Correct. Imbentuhan ng kung ano-ano, sabihin sedition. Kasi tandaan ninyo, ano yung nangyayari kay Attorney Rocky ngayon? Diba binantaan siya ngayon ng kamera na ipapakontempt daw siya ulit dahil sa pag-announce siya doon sa EDSA. So, sabihin, ganun sila mag-isip Pwedeng ginagalit nila kayo, tapos tayo, hanapin natin ang mga Duterte, bakit wala sila dito, bakit wala sila? Tapos pag pumunta dyan, arestuhin. So, sabihin, sila ang nagsisimula ng rebellion. Parang clickbait. Parang clickbait, ika nga. So, wag po natin yun. Mas mabuting may kaalyado tayo na nasa City Hall at saka yung ating dating presidente. Ngayon, gumagalaw naman po yan, sigurado ko, ng pailalim. Hindi na natin pwedeng i-broadcast. Yun. Pero nandyan naman silang tumutulong. Kaya lang kasi baka maghanap ng ebidensya. Alam mo naman to si Tory. Number 1 talaga to sa pagsisinungaling Pwede niya sabihin, si Baste ang ang pasimuno ng gulo dito. Kasi alam niyo po, ako po pag nanonood ako, pinanunood ko ibang channel din. Tinignan ko yung packaging nila. Kasi pansinin niyo, pare-pareho sila ng packaging. Halagang may kumukumpas. Correct. May kumukumpas na halimbawa,
ang pinalalabas nila ngayon, kayo ang nanggugulo. Yan ang pinalalabas nila ngayon eh. Pangalawa, naandyan sa loob si Pastor Kibuloy. Oo. Makikita mo- Pangatlo, nagsunog ng gulong, hindi nagtirgas. Oo. No. Kaya makikita mo talaga may kumukumpas sa kanila. Na kaya dapat tayo maging maging mautak tayo pagdating sa diskarte. May kanya-kanya tayong role eh. May kanya-kanyang role yung mga politikong lumalaban. Kailangan din dito eh. Halimbawa, di ba, di naman natin pwedeng lahat papuntahin dyan. May kailangan din lumaban dito sa Maynila. Correct. Oh, hindi ho pwedeng, kailangan mautak tayo. Ako, natutunan ko yan, alam niyo sir, kay Ka Eric nung nagpunta kami ng Hong Kong. Hong Kong, Marami siyang kinikwento-kwento sa amin kung papaano. Tandaan natin, si Ka Eric, dati ho talagang nasa pakikipaglaban yan. Alam niya yung tamang diskarte kung papaano yung galawan. Hindi natin alam ito mga lalo na si Torre, sanay sa ganyan. 'Di ba? Baka mamaya may pinaplano 'yan kung bakit niya pinatatagal diyan. Gusto niya pumatol lang mga Duterte. Pag pumatol ang Duterte, may dahilan na sila para hulihin ang mga Duterte. Huwag natin silang bigyan ng dahilan. Tama ka, Byron, kasi remember, Torre is not just a police general, he is a political animal. Kaya nga siya na persona ng grata sa Kalpayog dahil naglaro ng politika na nauwi sa kamatayan ng kung sino-sino doon. At ano yan sir kung mapapansin niyo si Torre, tawag di ba ng tawag? Halatang merong boss May kumukumpa sa kanya. May kumukumpa sa kanya. Hindi naman, feeling ko wala namang alam yan Feeling ko mahina utak niyan Feeling ko lang naman Oo. Kasi pag nagsalita siya, alam mo, mapapansin mo na wala talaga siyang alam Feeling ko, finifeed lang siya Tinuturuan siya anong gagawin. O ganito Pwede, gagawin. Mayat-maya, operation tatawagan ng ganyan. Oo. And may kumukumpa sa'yo. Oo. Di ba? May halatang halata. Kung ano yung gagawin niya, kung paano siya gagalaw. Para siyang aso na may leash na, oh sir, ganito na ang nangyari. Parang naalala ko, meron kami reporter noon na Byron Sabi niya, takbo ka sa ganito. Tapos pagdating doon, sir, nandito na ako, anong gagawin ko? Ganon. Tama. Actually, ang nakakataka nga dyan, pansinin nyo, yung sinabi ni Abalos. Dumistansya kagad siya. Hindi kasi, may balita boss Ako kanina galing lang ako sa isang meeting. May nababalitaan na nagkaroon daw ng emergency meeting sa sa Malacanang. Dahil sa mga nangyayaring ito. Kasi don't tell me kahit bangag ang mga namumuno sa atin, napapraning yan. Mas lalong napapraning yan. Diba? Oo. Kaya Lalo na nagkasabit-sabit yung kanilang operasyon. Oo. payang-paya sila dyan sa nangyari dito kay Torre. Kasi wala talaga makita. Pero wag tayong mga taga kay OJC, wag natin ibababa yung ating guard. Kasi anytime pwedeng magtanim dyan. Anytime pwede. Alam niyo yung ginawa nilang tanim tao? Doon ako visit Yung sinabi nila na meron Trafficking, trafficking. Pambihira. Wala akong nakita na hindi tuwan-tuwa na nasa loob dyan Tuwan-tuwa yung mga taong nasa loob dyan. At pwede ka naman labas-pasok. Lalo na noon. Oo. Noon labas-pasok pwede. Ngayon lang syempre humigpit. Pero noon talagang malayang gumagalaw ang mga tao dyan. Tsaka masaya ang mga tao dyan. Correct. Samantala, ito na yung, actually, merong akong nabasang comment dito, Sir Jay, at partner Byron, mula kay retired General Romeo Poki. Sabi niya, church grounds, even its lawns and greens, sacred grounds. Kaya hindi ako agad nakasagot Tinapos ko lang itong pagbabasa sa comment. The same thing for those of the KOJC. Sabi niya, even church members cannot just do anything they want on it. These are much like the Borromeo Field, the parade grounds at the Philippine Military Academy. Naku po, PMA. They trampling on it, especially with disrespect, and you will instantly feel the wrath of its members. Naku, Sir Jay, mukhang nagpapanilig ang mga kabalyero. Meron din tayong mga kasama na nagpapadali ng mga mensahe ng mga feelers na yun nga, nag-iinit
daw ang mga retired generals sa mga nangyayari ngayon sa bansa, Sir Jay. Yep. Church grounds, even its lawns and greens are sacred grounds. The same thing for those of KOJC. Even Ako church members cannot just do anything they want. Yes, Byron. Alam mo po, ako sigurado ako, marami nang nagmamatsyag. Hindi ko na lang din maano yung iba. Marami nagmamatsyag po ng mga uniform personnel sa mangyayari. Kaya nga po mag-ingat po tayo kasi the world is watching. Not just itong mga politiko na ito, pati po mga sundalo. The way we respond to them, it would speak the message. Oo. Importante po yun. Kasi yung message po dapat maunawaan natin, we are not winning just the DDS. We are winning the entire country. We have to understand na kailangan alam ng buong tao na eto si Marbilo, inaabuso na ang batas. Inalapastangan ng batas. Kami, sumusunod pa rin. Yung message na yon, tatatak po yun sa mga sundalo. Maniwala ho kayo sa hindi. Tatatak sa kanila kasi they have high respect pagdating sa konstitusyon natin. At dyan ho sila bumabaligtad Dyan ho sila, pag nakita nila yun, mas maano pa yun, mas matigas pa ho yun kaysa sa pagmumura. Naintindihan ho natin? Kasi Yes, I understand, minsan talagang yung emosyon natin, galit tayo, ganito tayo, pero tatagos lang yan sa atin, sa mga kasamahan natin. Pero yung tumatagos doon sa labas, especially mga sundalo, yung nakikita nila na itong mga taga kay OJC, matuwid pa rin, sumusunod pa rin. Hindi sila lumalaban at sumusuway. Alam nyo, doon sila matatouch At maiinis lalo sila doon sa lumalapastangan sa batas. Kitang-kita nila yan. Hindi hubulag ang mga sundalo natin. Kitang-kita po nila yan. Hindi mo nang tingnan ang sitwasyon kung hindi pinapapasok yung mga pagkain padala ni Davao Mayor Baste Duterte sa loob ng KOJC compound. Pang milagro lang amahan. Story ni Sir. Kita ko. Wait lang. Ayun po. Nakiusap na. Yan, Walang gihapon. pinakikiusapan yan Sir Jay at partner Byron. Ayaw talaga pagkain na yan humanitarian consideration ang hinihingi kasi syempre ang mga manggagawa sa loob ng KOJC ay unrest, gutom at nagpapadala ng suporta ang Davao City government. Nanonood pala Alam mo, sir, Kauban dito sulod ka wapat Yes. sila kaon. alam nyo, ito papaalala ko lang sa inyo, ang war na ipapanalo yan ng mga maliliit na battle para sa pangkalahatan. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa yan, that's a battle. Yung nangyayari na yan. Battle yan, sino ang may papanalo dyan? Maaring sa tingin natin, talo tayo dyan, hindi na ipasok yung pagkain. Pero sa mamamayang Pilipino, sa mga sundalo, sa mga tunay na nagmamahal sa bayan, nakikita nila yan ngayon. Nakikita nila na ganito kawalang ya ang mga tao ni Torre. Yung pagkain, hindi pinapapasok. Yung humanitarian na pagtulong, hindi pinapapasok. That's battle. Yung small battle na yan, it's winning the heart of other people. Napaka-importante po nun. Dahil doon, unti-unti, na nare-realize nila, ganito pala talaga kademonyo ito si Torre. Pagkain yan Yan nga ho yung yan yung
maliliit man na battle yan, we are winning the hearts of people eh. Lalo na yung mga nasa hindi ganyan eh. Hindi ganyan ang tamang approach. Correct. Putlan na putlan Correct. na. Hanggang ngayon, no? Anong oras na? Mag-aalas 12 na ng gabi, eh, hindi pa rin pinapapasok. Considering, Ang mga nandyan, mga volunteer ni mula sa Office of the Mayor, naghatid ng pagkain. tsaka meron ding abogado, representative, Sir Jay. Relax naman ang suot eh. Hindi na makatao na inyo face. Wala pa dyan na hato ng pagkain. Dili nila. Dapat nila katolis bilang karnabe na rin. Pagkataon na. Yun pala. Yan. Nagkomento si Boss Dada, pagkain pala niya yung pinadeliver na yan. Nangangayayat na daw siya, puro noodles lang pinakain. Wawa naman si boss. Mawawala, Oo nga. nagkakaroon ng muscle loss yun, partner Byron. Oo nga, pero buti naman. Medyo lumitlit, nakakatakot na itsura niya pagka nilalapitan niya yung mga pulis doon eh. Yung mga pulis doon, pagka nilalapitan niya yung video niya, parang kumakabig ng tingin eh. Parang nawawala sa tingin sa kanya. Nakakabahan yung mga lespo eh. Ang liliit pa Pero naman ng mga lespo. Malaking bagay din yung presence nila kagabi, nung magpasabog ng tear gas, nung sumigaw na si Dada na yung parang sinabihan niya yung mga pulis na ano ba, sandali lang, para pareho tayong Pilipino, bakit nyo ginaganyan, bakit tayo naggaganyanan, uminahon tayo, yun ang towering siya sa laki niya, kaya medyo yung CDM kagabi medyo napaatras din, no? Iba rin yung nagagawa nung itsura ni Dada eh. Hindi, ako talaga nakaka-proud yung mga yan eh. Hindi porket kasama ko, pero kasi kilala ko yung mga yan eh. Alam mo yun eh. Pare-pare kaming chill lang yan. Hindi naman kami yung ganito na Pero lumabas yung pagiging nila, makabayan talaga nila. Oo. Alam mo, nakakatuwa dahil sigurado ko, ang lagi kasi nila sinasabi sa akin, dahil sa mga taga-KOJC. Oo. Yun talagang lagi nila sinasabi sa akin dahil nakita nila yung yung passion ng mga nasa loob. Kaya sila naging passionate, nakakahawa ika nga eh. Yeah. Nakakahawa yung pagiging passionate ng mga taga-KOJC. Kaya sila ganun din. Makikita mo na yun yung sinasabi ko na I think yun ang pinaka-weapon na hindi makuha-kuha ni Torre. Yung passion at pagmamahal ng mga nasa loob. Pilit niyang kinukuha yun eh. Pilit niya, yung mga pulis niya, sumusunod dahil takot lang sa kanya. Takot makasuhan, takot lahat. Pero yung mga taga-KOJC at yung iba pang mga naandyan, yung weapon nila, yung passion nila eh. Yung pagmamahal nila dun sa lugar, pagmamahal nila sa bayan, pagmamahal nila doon sa pamilya nila na andoon. Hindi kayo matatalo. Oo, yung disiplina at yung tatag ng pananampalataya, sasaludo ka eh. Kaya nga, tama yung yung sabi nung isang worker ng ng KOJC eh. Alam naman niya, sabi nila, alam namin kung nasaan si Pastor. At we are willing to tell you now kung nasaan talaga siya dahil hindi nyo makita. Sabi nung nandun sa Liwasang Bonifacio kanina, sabi niya, nandito, nasa puso naming lahat, 7 milyon, nandyan si Pastor Kibuloy, sabing ganon. Which is, because yun ang yun ang totoo naman. Akala kasi akala ng marami, kahit na tayo na hindi KOJC, iniisip natin, ito pagka nawala na si Pastor. Typically pag nawala na yung leader, titiklop yung miyembro. Pero hindi. Nakita natin, iba. Mas lalo pang tumibay yung kanilang resolve to protect
and preserve the kingdom compound eh. Ako nga, kaya nga ako, Sir Jay, naniniwala ako talaga this is part of God's plan na mga taga-KOJC ang naganyan. Kasi kung iba lang yan, I mean, hindi ko naman sa nilalait po yung iba. At I'm not particular sa religion It's not the religion. It's the people. No, yung community. Yung iba siguro baka sumuko na, 'di ba? Dahil kita mo na lang, halimbawa na lang sa mga vlogger, ang daming Duterte vlogger noon eh. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.